Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang naglalakad kami, ay nagkikwento ang matanda ng kung ano-ano tungkol sa mga kagamitan na hindi kayang makuha. Espiritual na kagamitan ang tinutukoy niya na hindi kayang makuha ng mga pangkaraniwang tao o maging ng mga antingero. Hanggang sa makarating kami sa isang katamtamang laki ng bahay na napapalibutan ng bakod na barbed wire. Iyo, 4 kaming nakatira dito. Ako at ang 3 kong apo. Patay na ang asawa ko. Ang anak ko naman na nanay ng mga apo ko ay nasa Maynila nagtatrabaho. Noong makapasok kami sa loob, ay nakita kong mga bata pa nga pala ang mga apo niya. Nasa 7 taong gulang siguro ang pinakabata. Pagkaupo ay nagtanong ito, Iho, iyong tungkol sa hinahanap mong espiritual na kakayahang pisikal. May malapit na sementeryo dito. Matagal na ang libingang iyan. Humigit kumulang, mga nasa 300 taon na raw yan. Sabi ng mga ninuno ko, sinaunang sementeryo pa nga raw yan. Alam ko ang kwento ng sementeryong iyan at iyong tungkol sa espiritual na kakayahang pisikal. Pero hindi ko alam kung paano yun makukuha mula sa sementeryong iyan. Tungkol naman sa taong karapat-dapat mong turuan, wala rin akong ideya kung saan tayo hahanap noon. Tanging ikaw lang din ang makakapagsabi kung sino ang magiging karapat-dapat. Siya nga pala, Iho. Meron ditong isang lalaki na nagmamay-ari ng isang mansyon. Malaki ang kanyang bahay na nakatirik sa isang malawak na lupain. Kilalang kilala siya rito sa amin dahil sa kanyang yaman. Pero ang kanyang yaman ay nagmula sa pagsusugal. Walang nakakatalo sa kanya sa kahit anong sugal. Kaya binansagan siya ng mga taga rito na ang dakilang manunugal. Nakakapagtaka lang kung paano niya iyon nagagawa. May alam ka ba kung anong klaseng bertud ang ginagamit niya? Sabi ko naman, alam mo po, Tay, ang taong nabubuhay sa pandaraya ay iyon din ang kanyang ikamamatay. Mitya lang iyon ang kanyang buhay dahil lang galing din iyon sa masama. Mayaman nga siya, pero alam mo bang nahihirapan ang kanyang kalooban at hindi masaya ang kanyang buhay? Maliban kasi sa pag-uusig ng kanyang konsensya, hindi rin siya pinapatulog ng kaluluwa noong taong ninakawan niya ng daliri. Nagulat ang matanda sa sinabi ko. Ano sabi mo, Iho? Daliri ba kamo? Opo, tama kayo. Ang ibig ko pong sabihin ay isang bertud mula sa daliri ng bangkay ang kanyang ginagamit. Halimbawa, may taong namatay. Tatandaan iyon ng kung sino man iyong may gustong magkamit ng bertud na iyon.
Aabangan niya kapag nailibing na ang bangkay. At sa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, ay huhukayin niya iyon at ilalabas sa kabaong. Kakagatin niya ang daliri ng hinliliit ng bangkay hanggang sa maputol. Kapag naputol, ay dapat manatili iyon sa kanyang bibig at hindi ilalabas. Marami ang mga nilalang at mga masasamang elemento ang magtatangkang umagaw noon sa kanya. At kapag naagaw iyon, ay mamamatay na lang siya bigla. Kaya kapag nakuha na iyon, ay kailangan niyang tumakbo ng mabilis hanggang sa makatawid siya sa isang ilog o sapa. Doon pa lang titigil ang mga humahabol sa kanya. At doon pa lang din magsisimulang magkaroon ng bisa ang bertud na iyon. Pero dahil nga sa galing iyon sa masama, kaya may mabigat din iyon na kabayaran. Hinding-hindi siya papatahimikin ng kaluluwa ng may-ari noong daliri. Mapagising man o tulog, ay uusigin siya ng kaluluwa. Kaya, maging ang matulog ay mahirap para sa taong iyon. Kahit pa magkaroon siya ng napakaraming pera at kayamanan, hinding-hindi rin siya magiging masaya. Idagdag pa na alam naman natin ang kakalabasan ng taong hindi talaga nakakatulog ng maayos. Mahabang paliwanag ko pa sa matanda. Ang galing mo naman, iho. Mabuti at alam mo ang mga bagay na iyan. Hindi nga ako makapaniwala kanina na isa kang babaylan. Dahil napakabata mo pa talaga. Sabi ko naman, mula po kasi sa pagkabata ay iminulat na sa akin ng aking ama at lolo ang tungkol sa pagiging babaylan. Itinuro rin nila sa akin lahat ng dapat kong malaman, lalo na sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Siya nga po pala, saan ko makikita iyang sementeryong sinasabi mo sa akin? Sumilip ang matanda sa labas ng bahay bago nagsalita. Nakita mo ang kalsadang iyan, iho. Lakarin mo lang yan ng tuloy-tuloy hanggang sa makarating ka sa isang malaking ilog. Doon mo naman makikita ang tulay. Tumawid ka roon. Tapos sa unahan lang kaunti ay naroon na ang sementeryo. Aktibo pa ang libingan na iyan hanggang ngayon. Medyo masukal nga lang iyong bandang gitna hanggang sa dulo. Iho, bakit mo nga pala kailangan ng elemento para sa pisikal na kakayahan? Samantala, sa taglay mong kakayahan ngayon, pati na sa dami mong mga gabay, ay imposible ka nang magapi ng mga taga-kaliwa. Hindi ka rin pagkakalooban ng kwintas na iyan kung hindi ka babaylan o pantas. Matanda na ako sa larangan ng mga espiritual na kagamitan, kagaya ng mga medalyon, bertud at mga mutya. Pero ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya mo. Sino nga pala yung lolo na sinasabi mo sa akin kanina? Si Ericar po, o mas kilala sa amin sa tawag ni Erning. Alam mo tay, isa lang ang naobserbahan ko. Hindi ako binibigyan ng kakayahan ng mga elemental kung hindi ko kakailanganin. Lahat ng mga tinataglay ko na ipinagkaloob nila sa akin ay nagamit ko talaga. Kaya ibig sabihin, kaya ipinapahanap sa akin ang elemento ng pisikal na kakayahan dahil kakailanganin ko iyon sa pagdating ng tamang panahon. Ibinili rin sa akin ng aking ama na kailangan kong makuha iyon at alam kong ipagkakaloob iyon sa akin. Dahil ginagamit ko lang naman ang lahat ng kaloob sa akin ng kalikasan para sa kabutihan at sa pagtatanggol ng mga inosente. Sige po, aalis na ako. Pero bago pala ako umalis, may ibibigay muna ako sa iyo. Aralin mo yang mabuti, makakatulong yan sa gawain mong panggagamot. Sana magampanan mong mabuti ang iyong tungkulin bilang isang sorhano. Isa din yang uri ng poder para magamit mo sa paglaban sa mga taga-kaliwa. Dalawa lang naman yan, kung hindi ka kalaban, edi kakampi ka. Sana huwag kang lilihis ng daan, dahil yung poder na iyan ay hindi gagana sa masama. Sana naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Tatango naman ang matanda, tapos nagpaalam na ako sa kanya. Muli na akong bumalik sa kalsada. Sinimulan ko ng bagtasin ang daan na itinuro noong matanda. Hanggang sa makarating ako sa bahaging may ilog at doon sa tulay, saka tumawid na ako roon. Nakita ko na ang sementeryo sa unahan, malawak nga iyon. At sa aura pa lang ay malalaman mo na agad na ilang dekada na iyong naroon. May mga kabahayan din sa magkabilang bahagi noong sementeryo. Dahil sa tanghali na noon,
kaya hindi ko pa pwedeng gawin agad ang pakay ko. Kailangan ko pang hintayin na gumabi dahil kailangan gawin ko ng 12:00 ng ating gabi yung aking misyon. Naglakad-lakad muna ako sa bahaging may mga kabahayan. Mabuti at may mga tindahan rin doon, kaya naisip kong baka pwede akong makabili muna ng makakain. Noong naroon nga ako naglalakad-lakad, ay halata sa mukha ng mga tao na nagtataka kung sino ako at mukhang bagong mukha ako para sa kanila. May nadaanan akong isang babae. Sabi noon sa akin, "Migo, taga-asa ka?" Na kung sa Tagalog pa, "Taga saan ka, kaibigan?" Sabi ko naman, taga Zamboanga ako. May hinahanap lang ako dito na isang pinsan na ang huling balita ko ay dito na raw naninirahan." Iyon na lang ang sinabi ko sa kanila para hindi naman maging kahina-hinala ang presensya ko doon. Ilang saglit pa, habang nag-uusap kami noong babae, ay may iba pang mga kababaihan ang lumapit sa amin. May kasama pang bakla. Sabi naman noong isang babaeng lumapit, "Kaibigan, may kuya ka pa ba? Baka pwedeng albor ko na. Siguradong gwapo rin iyon katulad mo. Pero kung wala ka namang kuya, okay lang din sa akin kung ikaw na lang." Wika pa noon ang nakangiti. Tapos nagtawa na naman ang iba pang naroon at nagbiruan na nga sila. Nakita kong sa hindi kalayuan ay masama ang tingin sa akin ng mga kalalakihan. Kaya dumistansya na ako dahil baka pag-iinitan ako dahil sa selos nila na makitang kausap ko ang mga babaeng taga sa kanila. Noong umalis ako ay sinabi noong isang babae, "Hala, umalis na si Kuyang Pogi." Sumagot naman ang isa, "Baka naman kasi ayaw sa atin dahil pogi rin ang hanap." Napalingon naman ako sa kanila, "Hala sir, char lang yun baka magalit ka." Ngumiti lang ako at nagtuloy na sa isa pang tindahan katabi ng basketball court at doon na ako tumambay. Kinausap ako ng ginang na naroon. Sabi niya sa akin, "Bago ka lang dito sir no? May kamag-anak ka ba rito?" "Opo ma'am, tama kayo. Bago nga lang ako rito. Nagmula pa ako sa Mindanao. Mahabang kwento din ang dahilan kung bakit ako narito." Sabi niya naman, "Mahabang kwento? O ang ibig mong sabihin ay ang 4 Vedas? Tama ba ako? Marami na akong nabalitaan tungkol sa bagay na iyan. Marami na rin ang nagpunta rito upang sumubok na kunin. Pero lahat sila ay nabigo at natagpuan na lang na walang buhay sa gitna ng sementeryo. Ang akala ng iba ay sinalvage. Pero kami, hindi kami naniniwala ng mga taga rito. Lalo na ako, dahil karamihan sa mga iyon ay dito nagpapalipas ng oras at naghihintay ng gabi bago magpunta roon. Ano ka ba, manggagamot, surhano o antingero? Lahat kasi ng sumubok na kunin iyong maalamat na 4 Vedas ay nagsasabing ganun sila. May mga kakaibang kakayahan, pero wala na sa kanila ang nakauwi pa ng buhay. Alam ko ang mga bagay na iyan dahil may kapatid akong surhano. Diyan lang siya nakatira sa kabilang bahagi ng ilog." Sabi ko naman, ganun po ba? Kapag nagkita kayo, pagitin mo lang ako sa kanya. Alam niya kung ano ako." Wika ko pa, tapos nagpaalam na ako na aalis muna. Lumayo ako sa bahagi ng mga kabahayan dahil nararamdaman ko ang aura ni Mian at Sinay. Mukhang gusto nila akong makausap. Pagkarating ko sa may gilid ng kalsada malapit sa sementeryo, ay naroon na nakatayo sina Mian at Sinay. Nagsalita si Mian, "Pantas, hindi ka pwedeng magtagal pa sa lugar na ito. Pagkatapos mong makuha ang elemento ng 4 Vedas, ay umalis na kayo agad. Iiwanan ko sa iyo si Sinay. Siya na ang magpapaliwanag sa iyo ng tamang paraan ng pagkuha ng elemento. Para talaga iyon sa iyo, kaya ikaw lang ang makakakuha noon." Wika niya pa, tapos umalis na rin agad. Sabi naman ni Sinay, "Pantas, ang libingan na ito ay may sinaunang nakatagong hukay. May nakalibing dito na batong sinatras na pagmamayari ng sinaunang kulto ng mga langkan. Di ba nakalaban mo na sila?
Kaya alam mo na rin kung gaano sila kamapanganib. Alang-alang sa kaligtasan ng mga taga rito, kaya hindi ka pwedeng magtagal sa lugar na ito. Dahil sa oras na makuha mo ang 4 Vedas, ay malalaman ng mga langkan na narito ka. Pagkatapos mong makuha ang 4 Vedas, ay pasabugin mo na ang hukay sa ilalim, kasama ng batong sinatras. Ang kahulugan ng pangalan na iyan ay kamalasan. Sabi ko naman, ano bang meron dyan sa sinasabi mong hukay sa ilalim? Pantas, isa rin iyong libingan sa ilalim nitong sementeryo. Ang malas ay maaaring mabuhay. Sila ang mga sinaunang nakalibing dyan. Sa oras na mabuhay ang batong sinatras, ay mangyayari na iyan dahil iyon ang nakatakda. Ang mga babaylan lang ang maaaring makapigil niyan. Kami lang na mga diwata ang nakakaalam sa bagay na iyan. Walang taong nakakaalam. Sa tingin mo, dito ka dadali ng iyong paglalakbay kung wala kang mahalagang gagampanan dito? Sabi ko naman, so, ang ibig mong sabihin, meron pang underground sa ilalim ng sementeryong ito? Oo, ganun na nga, Pantas. Pantas, huwag kang mag-alala. Palagi lang ako nakasunod sa likuran mo. Hindi mo lang ako nakikita. Oo, hindi nga kita nakikita dahil isinara ko ang aking espiritual na paningin. Pero nararamdaman naman kita. Pantas, ako muna ngayon ang naatasang gumabay sa iyo dahil iyon ang sabi ng asawa mong si Prinsesa Mian. Oo, alam ko rin ang bagay na iyan dahil may mahalagang misyon din akong iniutos sa kanya. Kaya ikaw naman ang inutusan niya na gumabay sa akin. Ayoko namang tanggalan siya ng karapatan kahit siya pa ang nakatalaga bilang gabay ko. Ayoko rin nga na ako na lang palagi ang inaasikaso niya. Meron din siyang ibang gawain bilang tagapag-ugnay ng mundo niyo at mundo ko. Kaya inatasan ko siyang magbantay ng sitwasyon sa kaharian ng Adyarta. Ako naman ang magbabantay ng sitwasyon dito sa amin. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ka ibinigay sa akin. Tinanggalan na rin pala kita ng marka dyan sa kaliwang dibdib mo. Dahil ang marka dyan ay marka ng pagiging isang alipin. Ngayon, wala ka ng marka, kaya hindi ka na alipin. Bigla naman siyang nagulat at tinignan ang sinasabi kong lokasyon ng kanyang marka. Wala na nga iyon doon. Nakakatuwa lang siyang pagmasdan sa mga oras na iyon dahil napakaganda niya at ang cute din ng kanyang mukha. Sige Pantas, aalis na muna ako. Babalik na lang ako kapag angkop na ang oras na hinihintay mo. Tapos bigla na siyang nawala. Ako naman ay naghanap ng masisilungan. Naroon kasi ako nakatayo sa bahaging mainit. Nakakita ako ng nicho na nasa loob ng parang bahay. Malinis din ang bahay na iyon na halatang inaalagaan talaga. May larawan din doon ng babaeng nakalibing habang nasa ibaba ang pangalan. Bago pa lang pala iyon, wala pang 1 taon. Hinawakan ko ang nicho at bumulong ng orasyon sabay pikit ng aking mata. Nakita ko ang nakaraan ng babaeng iyon kung papaano siya namatay. Naaksidente pala siya habang nag-aabang ng masasakyan. Inararo ng malaking truck ang tindahang kanyang pinagpapasilungan. Habang nakaupo ako roon ay tinignan ko ang oras sa aking relo. 3:00 pa lang ng hapon. Maalinsangan din ang paligid kaya nakaramdam ako ng antok. Nagpasya na lang ako na mahiga sa upuang semento sa gilid hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hanggang sa maramdaman kong may malamig na kamay na humipo sa mukha ko. Sobrang lamig noon na malambot pa na parang hangin lang din ang humaplos sa akin. Noong imulat ko ang aking mga mata ay bigla akong napabalikwas. Dahil mukha noong babaeng nakalibing roon ang nakita ko. At dahil sa gulat ay muntik pa akong mahulog sa makipot na upuan na aking hinigaan. Nakadungaw siya sa akin at nakangiti. Kusa kasing nagbubukas ang espiritual kong paningin kapag sumasapit na ang 6:00 ng hapon. Umupo lang ako ng maayos. Hindi din naman ako natakot sa kanya. Nagulat lang talaga ako. Dahil galing nga ako na natulog at naalimpungatan. Nakita ko naroon sa labas noong maliit na bahay si Menos. Abala siya
sa pagmuya ng dahon ng buyo. Lumabas ako doon sa maliit na bahay. Pagkatingin ko sa relo ay 8:00 na pala. Naroon pa rin yung multo ng babae na malapit sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin. Sabi ko, "Bakit narito ka pa sa mundong ito at hindi pa tumutuloy sa iyong paglalakbay sa dapat mong patunguhan?" Hindi bumubuka ang kanyang bibig, pero naririnig ko sa isip ko ang boses niya. Sabi niya, Tulungan mo ko. Hindi ako nakalibing dyan. Kunin mo ang katawan ko at ilibing sa dapat kong paglibingan. Doon pa lang ako matatahimik. Ginawan nila ako ng masama. Hindi ako ang inilagay nila sa kabaong nasa loob ng nityong yan. Paglabas mo sa sementeryong ito, ay makikita mo ang nakapakrus na kalsada. Sa anuhan lang noon ay may morgue. Diyan ako inimbalsa mo. Pero itinago ng matandang lalaki ang katawan ko at paulit-ulit nilang ginagalaw at binababoy. Nilinlang nila ang mga magulang ko. Noong ako ay nabubuhay pa, ay diyan ako madalas dumaan galing sa eskwela. Madalas akong titigan na matandang yon mula ulo hanggang paa at pinagnanasaan niya ang katawan ko. At noong mamatay ako, ay sa kanya nagawa ang masama niyang pakay. Sinagot ko naman iyong babaeng multo. Ang saklap naman pala ng sinapit mo. Ginahasa ka pa matapos kang masagasaan ng malaking truck. Bakit? Hindi ka ba nagkaluray-luray noon? Muli naman siyang sumagot sa isipan ko. Hindi naman ako namatay dahil doon sa malaking truck. Wala akong sugat dahil ang kamay ko lang ang nahagip ng truck. Pero napatalsik ako ng malakas at tumama sa bakal sa may itaas ng jeep. Yun ang ikinamatay ko. Ako ang nakakaalam dahil ako ang biktima. Tatango-tango naman ako sa paliwanag niya. Sabi ko na lang, "Sige, pagkatapos ng misyon ko sa lugar na ito, ay susubukan kong gawa ng paraan yung problema mo at kung paano natin makukuha ang katawan mo doon sa matanda. Magbabayad din ang matandang iyon sa ginawa niya sa katawan mo." Sagot ko pa na diretsong nakatitig sa kanya. Napayapa naman ang kanyang mukha at bigla na rin siyang nawala. Nagpalipas pa ako ng oras doon hanggang sa makaramdam ako ng pagkainip. Noong tignan ko ang aking relo ay mag-aalas 10 pa lang. Kaya naisipan kong umalis na lang muna. Umusal ako ng orasyon at nilagyan ng tanda ang lugar. Iyon yung tanda na sinasabi ko dati na isang X na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Doon na rin ako gumawa ng portal para kapag bumalik ako ay doon na rin mismo sa lugar na iyon. Umasok na ako sa ginawa kong portal at pagkalabas ko ay doon na iyon sa pamayanan ni Ermitanyang Madrid. Naroon ako banda sa may unahan ng kanilang gate. Agad naman akong nakita ng mga bantay ng gate. Lalo at grabe rin ang kahulan ng mga aso nila. Sabi ng mga bantay sa akin, "Magandang gabi sa iyo, Baylan. Tuloy ka." "Magandang gabi rin sa inyo." Wika ko pa at nagtuloy-tuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makatagos ako sa kabilang gate sa likuran. Doon kasi ako pupunta sa bahay ng tiyahin ko dati. Pero sa ngayon ay si Ermitanyang Madrid na ang nakatira roon. Pagkarating ko sa may tapat ng gate ng bakuran ay agad siyang nagsalita. "Tuloy ka dito, Pantas." Sabi ko naman, "Hindi na, dito lang ako. Ikaw na lang ang bumaba dyan. Alam kong nakahubad ka na naman eh." Natatawa naman siya na nagsalita. "Hindi talaga kita maisahan, Pantas. Ang lakas ng pakiramdam mo eh. Kaya kahit mga kalaban ay hindi ka maunahan." Ngumiti lang ako sa sagot niya.
at doon na lang naghintay sa labas ng kanyang bahay. Ilang saglit pa ay lumabas na siya ng kanyang bahay. Nakadamit na siya, pero halos wala rin kung tutuusin dahil parang roba lamang iyon na napakanipis at halos aninag din ang lahat ng nasa loob. Sabi niya, "Naparito kang muli, Pantas. May kailangan ka ba?" Sabi ko naman, Wala. Naiinip lang ako sa kakahintay ng tamang oras doon sa pinuntahan ko. Kaya naisipan kong pumasyal na muna dito. Mabuti at marami na ang kabahayan rito. Lumalaki na talaga ang sakop ng pamayanan mo. Pamunuan mo sana sila ng maayos. Magtalaga ka rin ng mga timuway na siyang mamumuno at mag-aasikaso sa ibang maliliit na isyu ng pamayanan. Umaasa akong makakahanap ka rin na magiging kapareho mo para mabigyan ka na ng anak. Yun lang naman ang gusto mo, di ba? E di pumili ka na lang ng isang lalaking taga rito rin sa iyong pamayanan. Iyong lalaking may mabuting puso at matapang. Iyon ang piliin mong makasiping para mabigyan ka ng anak na mula sa lahi ng isang mabuting lalaki. Bigla namang lumungkot ang mukha niya. Kung pwede lang sana, Pantas, bakit ba hindi? Ang batas kasi naming mga engkanto ay bawal kami makipagtalik sa mga taong mortal. Hindi kagaya mo, nakalahating elemental ka na rin naman. Dahil magmula noong naging babaylan ka, ay kabilang ka na sa amin. Hihilingin ko sa Diyosa na bigyan ako ng anak na siyang papalit sa'yo bilang babaylan pagtanda mo. Tignan natin kung makatanggi ka pa. Wika niya pa na medyo nag-iinit na yata ang ulo sa akin dahil sa kakatanggi ko sa gusto niyang mangyari. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanya dahil pasado 11:00 na rin naman noon at malapit na ang nakatakdang oras para sa aking gagawin. Nagmadali na akong naglakad pa ibaba at muling pumasok sa portal para makabalik sa sementeryong aking pinanggalingan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lassie Medcalfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.